Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sige, tayo lahat ay tumayo. Amen. At sa pamamagitan ng awitin nito, ay patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon at patuloy tayong magpuri sa Diyos dahil tunay na walang katulad ang kanyang kabutihan. Amen. Amen. Hallelujah. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magkukunibag ka, kalungkutan ko'y iyong pinawin, kadalakala ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawin, kadalakala ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Come on, let's sing! Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay! Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magbubuti-bat ka, kalungkutan ko'y iyong pinawin, kadalakanang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawin, kadalakanang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Dahil, Panginoon, binigyan mo na naman kami ng panibagong araw upang ikaw ay purihin, sambahin, dakilain, O Diyos. Panginoon, salamat ng marami sapagkat ikaw yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ang aming mga kalungkutan, iyong pinawi at pinalitan mo, Panginoon, ng saya. Kaya't sa umagang ito, Panginoon, pupurihin ka namin, aalayan ka namin ng mga papuring awit, Panginoon. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang mga awiting ito, ang aming mga buhay, Panginoon, na aming itinalaga sa araw na ito, Panginoon, ay maging mabuting mabangog sa Diyos sa iyong banal na harapan. Ama, napakabuti mo. Kaya po, O Diyos, sa araw na ito, ikaw lamang ang iyong pangalan, Panginoon, ang patuloy na maitaas. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong presensya. Kanina pa namin nararanasan, O Diyos. Salamat dahil sa presensya mo may kagalakan. Sa presensya mo, Panginoon, may kapayapaan. Ang presensya mo, Panginoon, ay may kagalingan. Salamat ng marami. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain ito, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan, O Diyos. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen! Amen! Ang tunay na sa presensya ng Diyos ay punong-puno ng buhay at sigla. Amen! Kaya naman sa oras na tayo, patuloy tayo magsaya sa presensya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Come on!
isipin, sasabihin ng iba. Di na mapipigil. Di na mapipigil, papuri sa Kanya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Do'y punong-puno ng buhay at sigla. Huwag nang isipin. Huwag nang isipin, sasabihin ng iba. Di na mapipigil. Di na mapipigil, papuri sa Kanya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Ilang Diyos na hari, aming inahayag. Mapagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa ang kapangyarihan mong gawa. O saan mong mga lahi? Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam iyong ginawa. Ang kapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. O ikaw ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ang ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kilalang Diyos na hari, aming ihahayag. Magpagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Ang kapangyarihan mong gawa. O sa limang mga lahi. Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Ang kapangyarihan
Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Come on, church. Patuloy nating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Oh, salamat. Hallelujah. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat at mabuti, O God, sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, in your presence, there is fullness of joy, O God. There is fullness of peace. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Patuloy tayo magbabad sa presensya ng Panginoon. Come on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Oh, bless your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you honor, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, oh God. We worship your name, oh God. Hallelujah. Sinasamba kita sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Sinasamba kita sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Come on, did you love voice? Kita sinasamba kita sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Come on,
lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. O lahat ng labi, magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Come on! Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Thank you, Jesus. O ikaw lamang, Jesus, O God, ang aming pupurihin, ang aming sasambahin, O God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. We thank you for your presence, O God. Salamat, Lord, sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil tunay na wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, you are good. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. O patuloy, Lord. You really deserve, oh God, the highest praises. Oh, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinilimot inalagaan. Hindi ko kayang isipin. Amen! A joyful morning po sa bawat isa. Amen! Ay, for the joyful. Pakikitaan naman ang katabi natin at pakisabi ng joyful morning, kumare. Siyempre, nung po kaya, kata tayo, joyful morning, kumare. Ayan, for the joyful talaga. And sobrang joyful po ng araw ngayon dahil meron po tayong bago. Sino kaya pakilawi ang pikasiping yung? Kaliwa po ikay. Kaliwa po yung ma'am siya. Hindi mo po tingnan. Pero kaliwa po. Huwag na po nating patagalin pa. Let's welcome si Sister Seshi Mariano. Ayan, tayo po tayo. Ayan, siya po ay invite ni Ate Malaya. Welcome po. Welcome po, Sister Seshi Mariano. Ayan. So, ngayon po ay dumako na tayo sa ating announcement. So, again, by October 27 ay gaganapin ang ating may naya. Gaganapin po ang ating anniversary. Kaya naman, pakitakip po, tapik yung mga katabi natin and pakisabi na more invite. Mag-invite ka ta, sis. Mag-invite ka ta po na and wag po natin kakalimutan yung location natin is sa Cha 2, Cha 3, Cha 4. Ne. So, yun lamang po. Wala po mag-a-absent na. I-ready yun na lang po din kay OOTD. Deng outfit tamo po. Ne, mag-ready na po tayo. So, yun lamang po sa ating announcement. Ngayon po ay dumako na po tayo sa ating
tithes and offering, at saka po Word of God. Sound check. Amen. Blessed morning po sa bawat isa. Amen. Ayoko lalawin na. Mag-focus kayo kay word. Alright, so before we go to the word, let me share to you about our tithes and offering, no? First and foremost, when we are giving, it's not out of obligation, but with joy and gratitude. Amen. No? And we have to remember that God loves a cheerful giver. No? Pastor, ti kaya da kaakakit magbaldog. Ne? Patamangotang kayo. Ako po kasi, no, kasi ayokong, ang ginagawa ko is online. Direkta akong nagsasend ng tithes sa treasurer, ay sa ating head sa finance. Kaya hindi niyo ako nakita naguhulog dito. Rekta ako. Ayun, no, may mga pa-QR code dyan. No? The reason behind of that is because I just want, once I received my salary, I want automatically to remove my tithes. Ayoko yung withdraw kepa. Kasi pache withdraw may minsan dahil ka isip. Right? Diba? Dami mo naiisip, sayang 1.5 ba? Sayang kaya. But that's, alam niyo po yun, yung giving your tithes and offering to God is number one, it's not an obligation, but rather, it's about your joy na pagbibigay sa Panginoon. And then, also, one of the secrets of financial security is when you return what is due to the Lord. Not give, because you cannot outgive God. Alam ko, ulitin ko po, ang ginagawa po natin ito is returning what is due in the kingdom. It's not giving to God, because we cannot outgive God. The one who gives is God. What we are doing is we are returning what's supposed to be Him. Amen. Na. Kasi po kasi, mimiya ko king church, ali. Mimiya king church, binalik miya kang Lord ng para kayo. Amen. And I definitely will agree with me that one of the secrets of financial security is tithes and offering. Protection. No? Protection to your crops, protection to your seeds. Whatever you sow, you will reap. And tandaan po natin, it's as believers, as followers of the Lord, giving will never be an issue, especially living here in the kingdom of God. Amen. Sige po, let's stretch our hands and hawakan po natin ating mga tithes and offering. Father, in the name of Jesus, Lord, we blessed, O God, these people who are about to return what's supposed to be yours. Lord, continue to bless them exceedingly and abundantly, O God. I declare abundance of the kingdom, prosperity, and provision. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede na po natin ilagay sa offering basket. Amen. So, let's move on to the Word of God. Ang title po ng ating mensahe sa umagang ito is Surviving the Storms of Life. Amen. Storms of Life. Ayan. Recently, last Wednesday, right, we have experienced like a tornado o twister, no? Na, ang lakas nun kasi kami, pauwi kami noon, galing ako San Fernando noon kasi nga, nagpa-check up and pina-check yung aking elbow. Nung nasa San Patricio, Mexico na kami, nakita namin ang dilim sa may bandang Arayat. Kasi po kapag dumaan kayo sa may Santa Ana, sa may Lakmit, alam niyo po yung daan doon? Di ba may daan po doon pa Lakmit, no? Makikita mo yung bundok as in covered. And, no, that's a twister, but let me just
highlight yung facta. Number one, kapag sinabing storm, it's strong. Right? Storm. Alright? Matinding bagyo. At walang bagyo na dumaan na tuwa tayong lahat. Right? Siguro natuwa ka kasi walang pasok. Walang work. Ako pag umuulan, ay, bayad ako, di ako mapasok. Di ba? No, kapag umuulan, masarap yun. Yun yung magandang, pero of course, other people, storm for them is something they don't like. Because it could really destroy our life. Amen? Isang iglap, pwedeng mawala lahat sa yung ari-arian mo, no? Hindi lang ari-arian mo, pati bubong mo, pwedeng mawala, di ba? Sa isang iglap lang. Amen. But, in the Bible, I would like to share to you 3 different storms that each character experience, pero iba-iba sila. Iba-ibang bagyo sila. Paano nila na-experience yung typhoon or yung storm? I have 3 important characters in the Bible who experience storms in different ways. Right? Our text is number 1 is Jonah chapter 1 verse 4 to 16, then followed by Matthew chapter 8 verse 23 to 27, and Acts chapter 27 verse 44. Alam niyo po, storms are inevitable in life. Ibig sabihin, kapag may dumaraan na bagyong problema sa atin, hindi something that we cannot control. Perhaps problems na napipredict mo, pero di mo alam kung kailan darating. Am I right? Problems na you are aware na dumarating sa buhay mo, at may mga storms din na hindi ka aware na darating pala. Amen? There are storms in your life in which you are experiencing storm but you are calm. Kalmado ka. May mga storms na dumating sa buhay mo because of your disobedience. At may mga storms na dumating sa buhay mo, hindi dahil ikaw ang mali, kundi yung mga tao sa paligid mo because of their mistakes. Amen. Storms may come as some of the examples as financial struggles, health issues, right? Or spiritual battles. Amen. Who have thought that Dr. Willie Ong will have that kind of disease, right? Sarcoma. A very rare cancer. Amen? Diba? Health issues. No? At kapag may health issues ka, wala nang magagawa, gaano ka kayaman. Amen? If there's one thing irreplaceable, organs mo. Even nga nagpa-kidney transplant or hand transplant, nagkakaroon pa din ng complications, diba? Especially pag hindi nagmamatch. Especially kidney transplant, heart transplant, diba? Si Mike Enriquez sa kidney transplant siya. But at the end of the day, sobrang hindi nagtutugma or nagmatch nga, pero at the end of the day, no, hindi rin ganun kitinagal ang kanyang buhay. Some of us have financial struggles, which is, I find, bawat isa sa atin, meron tayong mga financial struggles. No? We have debts. Hallelujah. Debts, hindi po patay yun, ha? Debts, ibig sabihin, utang yun, no? Debt, D-E-B-T, epo debt. Debt. Epo death. Pati death, patay. No? Pag debt, utang. Amen. And of course, spiritual battles. What are those spiritual battles? Those battles when we are in the period of choosing Christ over other people. That's we experience battles. The Bible highlights 3 significant storms. Number 1, Jonah's storm. Number 2, Jesus' storm. And number 3, yung storm ni Paul. Each storm differs in its cause, but all teach valuable and important lesson to trust God. Amen. And surviving life challenges. Let's talk about Jonah's storm. Okay? Jonah's storm, what he experienced, caused by disobedience. Si Jonah ay nakaranas ng bagyo dahil sa kanyang disobedience. Why? Because if we will read Jonah chapter 1 verse 4 to 16, no? Jonah was supposed to go to Nineveh. Okay? Ang Nineveh po, no? Doon siya dapat mapipreach. Okay? If you will research about Nineveh, Nineveh is part of the Assyrian Empire. Ang Assyrian Empire po, during early civilizations, sila ang isa sa pinaka-brutal na sibilisasyon. No. They punish people as in brutal punishments.
babalatan nila ng buhay yung tao, ililibing nila ng buhay. And of course, I think Jonah felt scared and fear. There's fear kay Jonah na pumunta sa Nineveh. Kasi nga yung mga daratnan niyang mga tao doon, mga brutal na tao. So because of that, Jonah decided what? No? He fled. Tinakas siya. Ne? Because he was called to preach in Nineveh, but he fled to the opposite direction. Kaya nga sabi dun, in Jonah chapter 1 verse 4, the Bible says, the Lord sent out a great wind on the sea and there was a mighty tempest. Okay? You know, doon sa storm na naranasan ni Jonah, it reveals that sometimes storms arises because of our disobedience. At minsan po, hindi lahat po ng storm na dumarating sa buhay natin, hindi lahat because of kasalanan. But because of what? Disobedience. Some come because we stray from God's will, much like Jonah did. No? Alam niyo po, the storm that Jonah experienced is not a punishment for Jonah. Ulitin ko ang storm na na-experience si Jonah was not to punish Jonah, but rather to redirect Jonah. Amen. Alam niyo po, when we decided to disobey God, storms will come. Why? Because God wants to redirect you. It's not because God is punishing you, but because God wants to correct you and redirect you to His path. Amen. Di ba nga kapag nagda-drive ka, no? Nagda-drive ka ng motor, the wind go against you, right? Mas napakasakit mag-drive, patseing hangin pasalungat siya kaya ka, di ba? Because merong tension. Pero kung susundan mo yung hangin, mabilis. No? So whenever that typhoon or storm Jonah experienced, it's because God wants to redirect Jonah. Because Jonah disobeyed. Amen. His story reminds us that God sometimes allows storms to redirect us, not to punish, but to guide us back to His purpose. Alam niyo po, when we deviate from God's plan, we may face storms intended to correct us. Can you hear an amen? Hebrews chapter 12 verse 16 says, for whom the Lord loves, He chastens these storms, are not punity but are acts of God's mercy. Okay? Not because God wants to punish you, kaya ka naka-experience ng bagyo. But because God wants to redirect you to His purpose and to His calling. Amen. When you are applying for a job and it's not God's will, no? God will allow you to experience storm. It's because He doesn't want that job for you. Can I hear an amen? Can I hear an amen? And whenever there are challenges that we experience, no? If we find ourselves in a storm due to disobedience, the only way out is what? Through repentance. Amen. When we are experiencing troubles and problems due to our disobedience, the only way to get out of the storm is to repent. That's what Jonah did. Jonah chapter 2 verse 1 to 2, di ba? Jonah prayed to the Lord after being swallowed by a great fish and provided a second chance. Isn't it? But the sad part is that, ang nakita kong part dito sa storm ni Jonah is that, tayo ba, hintayin muna nating i-correct tayo bago tayo matuto? Gusto mo munang maka-experience ng pain bago ka matuto sa isang bagay? Before you experience, pwede mo namang maiwasan yung pain by just following the will of the Lord. Can you hear an amen? We could avoid, kaya nga sabi, prevention is better than cure. Am I right? If you are hypertensive, you have to follow the rules. Hypertension. Mataas yung cholesterol mo. Diba? Mataas yung cholesterol mo, yung kinakain mo pa, murukon. Crispy pata. Ayan yung mga paborito mong kinakain, alam mong mataas ang presyon mo. Amen. At kapag nagkaroon ka na ng health issues,
you blame to God. Alam niyo po bakit may mga sakit tayo ngayon? It's because of what? Disobedience. Amen? Batang mga yung mga unang tao, ang haba ng mga buhay nila. And bakit ngayon po sa kalusugan, ang daming mag-asawang hirap magkaanak? Dati di naman. Dati nga walang dati nga walang pedye, di ba? Di ba? Nanganganak ka sa bahay di ba? 12, 14, minsan. Tapos ang agwat every 2 years. Pansin nyo? Every agwat 2 years, no? O pansin natin, wala naman silang mga pedya nung araw, wala naman silang mga OB nung araw, walang ka-vitamin. Pero paglabas yung baby, healthy. Bakit? Kasi healthy kinakain. At saka during that time, because we don't have so much information, we are not that stressed. Tama ba? The only way for you to get the news, it's either TV, radyo, at dyaryo. During the early times. No? Patandaan nyo na. Tama po ba? Ngayon kasi, no, nakakadagdag sa stress yung mga pinapanood. At yung mga trabaho, yung mga uri ng trabaho ngayon, especially marami ng mga yung workload, it's not the same as the workload before. At yung mga pagkain na kinakain ngayon, it's not the same as what we are eating before. Di ba? Di ba po? There's so much, di ba, yung kaya nga sabi, ang daming hirap, kasi nga, exposure sa gadgets, sa radiation, etc., etc. Amen? Ang daming may mga PCOS, no? Ngayon. Hindi po PCOS machine, Yung sa ovary, di ba? May mga causes lahat yan. Whether we like it or not, meron tayong ginawa dati na disobeyed natin, tapos ngayon ipupupulan tayo. Can you hear amen? That's what Jonah experienced. And unless we repent, that's the time that we will be able to get out of the storm. Alam niyo po, as believers, it's not enough that we simply avoid sin. Iniiwasan magkasala. But we must pursue God's calling. Amen? Huwag dapat tayo makontento dun sa mabait ako Hindi ako nagkakasala Iniiwasan kong magkasala. Hindi. Kailangan, it's not just about that. You should always make sure that you are aligned to God's will. Alam niyo po, kung nasa ng will ng Lord, nandun ang blessing. Do you agree with that? Kung ano yung kalooban niya, nandun yung blessing. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon at hindi ka nabibless, hindi niya kalooban yan. Boom! Totoo to. If you are doing something, papakapagod ka, and you've been in this job or you've been in a business for how many years, hanggang ngayon, hindi namumunga, hindi nabibless, baka kapatid, hindi yan yung kalooban ng Diyos sa'yo. Huwag mong ipilit ang hindi. Amen? Because God will never allow you to do something that you can't. God will not allow you to do something which is not on your forte. Which is not your calling. Alam niyo po, kahit anong gawin ko sa business, hindi para sa akin ang negosyo. That's not my calling. Amen? Kaya nga, kahit anong, alam niyo ba, gusto ko mag-business, pero ayoko. Alam niyo yun? May part na, gusto ko mag-negosyo, pero ayoko. Because, number one, I found out that business is not my gift. It's something that I don't want, ayokong ginagawa. Kasi, management, medyo mahina ako sa management. Pasweldo, costing, etc., etc. It's not my thing. Pero yung misis ko, yun yung forte niya. No? Kasi business talaga si misis. No? At si misis, pag inumpis ang business yan, nagkiklik agad. Gift niya So, ang ginagawa ko, nagpipinance na lang ako. Kasi yun yung meron ako Diba? Wala akong talent sa pagninegosyo, pero may pera ako. Amen? Ito, because I finance.
O ito, bahala kayo, paano ko, kasi basta ako, ito yung gift ko eh. Tama? So, wag mong ipipilit yung hindi para sa'yo. If you are called to be a pastor, then do what a pastor is doing. If you're called to be a teacher, then teach. Amen. Pero meron din naman talaga tinawag na kaya ang multitask. Kaya mag-multitask. But at the end of the day, God will allow you to operate on your gifts. And when God asks you to do something, He will make sure that you can do it. Amen. That is number 1, no? Kaya nga, sinabi din, as believers, Romans 12 verse 1 to 2, call us to present our bodies as living sacrifices and be transformed so we may discern God's will. No? How to discern God's will? Present our bodies as a living and be transformed so we may discern God's will. How to know God's will? Your life should be transformed. If ang buhay mo ay hindi nagbabago araw-araw, or yung buhay mo ay hindi nagbago, you're still the same, you can't discern God's will. If your life is not transforming from glory to glory, no, you can't discern God's will. Ito sabi ng scripture eh. Sabi niya, and be transformed so you may discern God's will. Amen. When you're applying for a job, do you ask God? Or yung gusto mo talaga, pipilit mo yung sayo? Amen? Nung namimili ako ng school, alam niyo po, no? Parang, you know how iba talaga pag Kristiyano, no? Binless ng Lord, no? Yung ibang applicant sa DepEd, kahit ano, ang gusto lang nila may tumawag sa kanila. Ako po, naging problema ko sa DepEd, namimili ako sa school ako pupunta. When I was called at PHS, as in, nag-ring sa bell sa PHS yun. Tapos tumawag sa akin yung Arayat National High School. O mamimili ako ngayon, saan ako pupunta? Diba? Pampanga o San Fernando? Parehas may pros and cons eh. Pampanga ako, malapit lang ako. Arenas lang yun eh. Pag nag-San Fernando ako, San Fernando, willing ko commute ka araw-araw. Tapos, para ka nagba-Manila kasi traffic sa Nicolas. Right? But you know what? Discern God's will. Lord, kaya ko papipiliin saan ako. Nung tinitingnan ko yung name ng Arayat National High School, hindi ako mapakali. Parang hindi ako komportable. But when I saw PHS, sige, dito ako. Kahit malayo, masaya ako. Ayan na. No? Kahit malayo, masaya ako. Kahit nakakapagod, masaya ako. Because I know deep in my heart, it is God's will. Amen. Storm, Storm. May bagyo no? May bagyo, di ba? Paparating. Next storm, let's talk about Jesus' storm. Okay? Resistance to God's will. In Matthew chapter 8, verse 23 to 27, ang sabi doon, Jesus and His disciples were caught in a storm as they crossed the sea. The storm didn't come because of disobedience, but while they were fulfilling the will of God, while the disciples panicked, Jesus slept, showing His complete trust in the Father's plan. Ang mga bagyong na-experience ng disciples is not because of disobedience. They are fulfilling the will of the Lord. And because they are fulfilling the will of the Father, what Jesus did, metod to Diyo. And showing His complete trust in the Father's plan. When they woke Him up, He rebuked the storm. Peace be still, God said. Jesus said. The storm teaches us that even when we are in God's will, we can encounter what? Resistance. The often uses storms to sow fear and doubt, but like Jesus, we must rest in God's peace and speak to our storms with authority. You know, even though we are doing God's will, yung una, we disobey God's will. Ito, we are doing God's will, but there are still resistance. Why? Because the enemy doesn't want you to do God's will. Amen. Ang kaaway, ang diablo, ayaw kanyang
gawin, ayaw niyang igawin mo yung kalooban ng Diyos. Amen. The enemy doesn't want you to have peace. The enemy doesn't want you to be blessed. The enemy doesn't want you to be healed. The enemy wants you are sick, you are financially unstable, you don't have peace in your mind, you don't have good relations. That's what the enemy wants. But you know what? In the storm that Jesus encountered, that even though they are in the midst of storm, Jesus slept. Nagpapahinga ang Panginoong Hesukristo kahit bumabagyo. Amen. Whenever we are in the storm that we are experienced in doing God's will, John chapter 14:27 says, Jesus tells us, "Peace I live with you, my peace I give to you." Jesus slept in the storm, demonstrating that faith allows us to rest even in the midst of chaos. That trusting God in the middle of chaos, in the middle of problem, demonstrate our faith and trust to God. Yun naman yung bumabagyo, tulog pa din. Kayo bumabagyo, tulog pa din kayo, no? Tama? Ha? Bumabagyo? No? Bumabagyo, but you're still calm. You're not anxious about anything. Ito, nangyari sa akin. Diba? I could use this an excuse not to preach. Pero sabi ko, hindi, the show must go on. May isa pa akong kamay. Amen. Ikaw, di ka nga kapambukol ng katawan. Uy, nanuini. Am I right? Alam niyo po, nung natumba akong ganyan, nung natumba ako, nadulas ako, hindi ko naisip yung pain. Alam niyo, naisip ko yung mga gagawin ko. Naisip ko yung gagawin ko sa school, yung paggitara ko. Kasi, hindi ko magagawa ngayon eh. It's not because of the pain. No? And you know what, even though I experienced this, it's not good, no? Masakit talaga siya. Kasi po, nagkaroon ako ng dislocated elbow. Yung elbow ko pumunta sa taas. So, I decided na hindi namin siya pinasemento. Bakit? Kasi wala namang bali. Hindi siya nabali, ang sabi, pwede pang ibalik. So, pinabalik ko. Uy, tamupin. Ikit king solar system. As in talagang, Anyari, oh. But God is good. Nagagalaw ko na. Amen. And the enemy will try everything not for you to fulfill their calling. Amen. I could use this an excuse. I should rest right now, right? Mangalbag lang ang gamat ko. But still, the show must go on. Amen. Why? Because I know that my God is with me. Amen. Sino nagpanik nung bumagyong malakas, nung umulan ng Wednesday? Hey, kasi ka na. Alam mo kapatid, matanggal lahat ng bubong ng kapitbahay, yung bubong mo hindi matatanggal. Alam niyo po ba nung Ulysses? Yung Ulysses, no? Yung nandun pa tayo sa Sur? Nung Ulysses, yaman may nano itambale. Receiving yung bale, in covered court, may ang lakone bubungan, namumukod tangi, yung bahay, yung kung saan tayo nag-church, yaman may nano. Alam niyo ba bakit? The reason is because anak ka ng Diyos. When you have financial problems, no, trust God. Amen. Trust God. Nung wala kang perang yan, trust God. Hallelujah. Minsan kapag balo pa siya malungkot lang ang tao na wala lang pera. Balo pa siya mapalay na buntok, ala lang pera.
Ayaw ko pa gusto. No? Amen? Gusto ko lang ikwento sa inyo. Gusto pong pwede pong magkwento ulit. Testify, no? 5 months akong di sumisweldo. Ang laki ng bills. Pero alam niyo po ngayon, lahat ng bills ko, bayad. Okay? Lahat ng bills ko, bayad. 5 months ko hindi ako sumisweldo, ah. Lulub ko kay ngobra ako, wala akong sweldo. Kasi DepEd, government eh. Sa government kasi, pag naka-in ka, di ka agad sa sweldo. May lub ko. Ako agad may sweldo, pero ay nakapebor ang Lord. Amen? At any po, ako may complain. Lord, batala po. Ne? You just have to put your trust in God. Amen. Kaya nga sabi dito, Jesus slept in the storm, demonstrating the faith allows us to rest even in the midst of chaos. Psalms 4:8 says, in peace I will lay down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. And as Christians, no, this is what is given unto us by the Lord. How to overcome that? Speak to the storm. Kung yung una, ang way out sa storm is to repent because of disobedience, if you are in the middle of storm because of you are doing God, speak to that storm. You have dominion. As Christians, we have the authority to speak to our storms. Mark 11:23 says, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt, it will be done. By declaring God's word, we can rebuke the enemy and overcome fear. Amen? Yung unang storm of disobedience, the only way out is for you to repent. Magsisi. Ito, ang storm in the middle of doing God's will, the only way out is what? Tell to the storm, be gone. Halita kasi gana yung bagyo. I rebuke you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. At the same time, sabi daw, faith over fear. When Jesus rebuked the disciples, Matthew 8:26, he said, why are you fearful, O you of little faith? Alam niyo ba, because fear paralyzes, but faith moves mountains. Now, as 2 Timothy chapter 1, verse 7 reminds us, God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and a sound mind. No? Fear not. You know, fear paralyzes our faith. Or no, fear paralyzes our movements. But faith energizes our spirit. Kapag ang isang tao takot, agalo. Tama? Natuduwag ka eh. Takot ka eh. Aso nga lang, natatakot ka, di ba? Hindi ka makatawid. But when you have faith, it energizes your spirit. Can you hear an amen? And nire-remind tayo ng Diyos that God has not given us a spirit of fear, but spirit of love and a sound mind. Kapag sinabing sound mind, ano ibig sabihin ng sound mind? Is malinaw na pag-iisip. Alam niyo po, pag po nagdidesisyon kayo, tapos naguguluhan kayo, hindi galing kay Lord yun. At saka ito pa, pag magdidesisyon ka, tapos nape-pressure ka, hindi galing kay Lord yun. Kapag nagdidesisyon ka, pinapipili ka, hindi galing kay Lord yun. Alam mo bakit? Kasi si Lord, hindi kanya hayaang ma-pressure. The Spirit says He is the God of peace. He gives you a sound mind when you are making decisions. At ang sound mind na sinasabi ng Bible, hindi yung padalos-dalos sa desisyon. Yung patsemi mo ka, sige na, bisa!
Lumayas na ka, Karen. Mga na kayo, lumayas na ko. Ay, kapatid, you cannot take back what you have said. No? Dear parents, if you want your children to be with you, makasama sila dito. Amen. We have to watch our mouth, the way we speak, the way we talk to them. And I would like to tell you and address you that the generation today is different from ours. Because tayo, tough love. O sanda ka mulala kanta, maili ka pa eh. O sa may mulala yung anak, hindi gumagaya. Totoo ito. Totoo yun. Diba? Panamdaman na. And alam niyo po ba, no? One of the major issues that we are experiencing in the family right now is yung mga matatanda ho ay hindi na, o yung mga kamagulangan is hindi maka-adapt sa changes na nangyayari sa mundo. I'm not saying kukonsintihin natin yung mali. No. Hindi po yung ibig sabihin. What I'm trying to say is, we have to understand where these children are coming from. At saka ito po, sagutin nyo to sa sarili ninyo. Yung po bang mga anak po natin, masaya po ba sila sa mga bahay nila? Gusto ba nila na nasa loob ng bahay? O mas gusto nilang kasama mga kaibigan? Sinasabi mo, if we are telling that we are doing our best, alam niyo po, no? Our houses should be a home. One of the major causes why there are a lot of students or teenagers right now who are not close to their parents, kasi ang hapagkainan, instead of maging kwentuhan at banding, nagiging oras ng sermon. Hindi po ako I know I don't have any right to tell you what's good to be a parent, pero ito po yung sinasabi ko based on statistics, based on research. Do they enjoy being at your home? Kami po kasi lumaki kami talaga sa bahay. Isa sa mga comfort zone namin, bahay. Ibig di rin kasi kami lumaki na gumagala nga ng may kasamang barkada. Hindi ako lumaki ng ganon. Lumaki kami sa loob ng bahay. Para sa amin, ng bahay namin, sanctuary namin yun. No? Napagkakamalan nga kami bagong lipat eh. Kasi di nila kami nakikitang lumalabas ng bahay. Hindi po totoo ito. Napagkakamalan kami bagong lipat kasi hindi kami nakikitang lumalabas ng bahay. Hindi ko po sinasabing huwag yung palabasin yung mga anak nyo. No? What I'm trying to say is, ito po, bilang po isang mga Kristiyanong magulang, kung dapat tayo yung mga best friends ng mga anak natin. If they have problems, yung mas una nilang lalapitan ng parent bago yung kaibigan. You are a cool, yung when you alam ko pong alam ninyo na kapag may pinagdadaanan yung mga anak ninyo, alam niyo may pinagdadaanan sila. At ayaw nilang mag-open sa inyo kasi nga mare-reject law. Ano gagaga mo? Oh, ale? Papasok ng bahay galing sa... Nabi mo naman barkada mo na eh. Yan po. Tapos pa siya may wala lang. Tuki ko! Siya may wala lang ang anak tamo. Gana-gana lugod sa biyanta mo pa siya. Ala na lo. Amen. Kasi kanina in-address naman sa mga kabataan yung pagmamahal sa mga magulang. Ako naman, magulang sa anak. Balansyan tayo, ne? Oh. Okay. No. Well, I'm saying this both kasi baka akala nyo kayo lang yung sinasabi. Hindi po, kanina sa mga kabataan, sinabihan din sila. No. Ngayon, ako naman sa inyo. Amen. Alam niyo po yung value of sleeping in the storm. Sabi dito,
The reason some of us can't speak to the storm is that we haven't learned how to rest in the storm. The reason bakit ka takot sa bagyo, kasi nga hindi mo kayang magpahinga sa bagyo. Jesus slept through the storm because he had a perfect trust in God. He wasn't anxious or afraid. Sleeping in the storm isn't sign of carelessness, but a demonstration of faith in God's care. Ito yung nakakatawa sa mga disciples. No? Kaya abeda na yung gino, tatakot la pa. In flesh. Kasama nila ang Savior, kasama nila si Lord Jesus sa barko, o sa bangkas ng sakin nila, tatakot la pa. Amen. And that's the sad part. Kasama mo ang Diyos in flesh, tatakot ka pa. Tatakot ka pa. Kaya nga tayo, di ba, ang sabi, we are far much greater than what disciples did. It's because ang Diyos pinaniniwalaan mo, yung muna yung manakakit. Right? And that's what we call faith. May man natatalan, may man na-experience, but you can feel Him in your spirit, but you can't see Him, but you believe in Him. Diba? Si Peter, consider Peter's growth in faith. In Matthew 8, Peter panicked during the storm. But in Acts 12 verse 6, when we see him sleeping peacefully before his trial. Nung nakakulong siya. Amen? Nakita niya paano nag-transform si Peter? Nung sa Matthew 8, bumabagyo, panic siya. But when he understands how to sleep in the storm, he was sleeping before his trial. Amen? And when he was convicted to death, hindi niya kinatakutan yung kamatayan niya. Peter. And he was crucified upside down. You know why? Because what he said, he's not worthy to be punished the same way as the Lord Jesus Christ punished. Ginawa niya, pinabaligtad niya yung krus niya. Bali yung ulo niya nasa baba. Ganun pinatay si Peter. Despite the threat of death, now real faith allows us to rest in God knowing that He is in control. Amen? When we are resting, we know that God is in control. No? You know po, nung natumba po ako, nung nadulas po ako, dito, I know that God is in control. Amen. Alam niyo po yung hindi ko naisip yung, baka hindi ko na bumalik sa dati, yung kamay ko. Alam niyo po, never pumasok sa isip ko yun. Ang iniisip ko na lang yung mga gagawin ko eh. Because I know that God is in control. Amen. Now, we have to trust in God's care. 1 Peter chapter 5, verse 7. We are told to cast all our cares upon Him, for He cares for you. Faith in God's care brings peace, even when circumstances are stormy. Amen. Faith grows through what? Experience. Just as Peter learned to sleep in the storm, our faith grows through experience. We can rest not because of the storm is calm, but because we trust in one who controls the storm. Alam niyo po, God allows storms to experience natin while doing His will to strengthen us. Amen. To strengthen us, to process us, to purify us. Amen. And number 3, Paul's storms. Ito yung medyo hiya-highlight ko. Paul's storm in Acts 27 wasn't caused by his own actions, but by the decision of others. Ayan. Nagbigay ng warning si Apostle Pablo sa mga crew sailed into this storm, yet even in the midst of the storm, Paul received assurance from God that they would survive. Acts 27 verse 22 says, "Take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship." No? Minsan po may mga storms tayong na-experience or tinuturuan tayo na sometimes we are caught in storms due to others' choices. Itang may kabagyo ka, alin naman may kasalanan. Yung ibang tao. Amen. Yet even then, God's grace is sufficient to see us through. Paul and the crew survived by holding onto broken pieces of the ship, teaching us to hold on to what's left, not what's lost.
Kung makikita po natin, ang sabi ni Paul, walang mamamatay ngayon. Yung barko lang ang mawawala. And that storm did not cause, hindi si Paul ang may kasalanan. Amen. But rather yung crew. Hold on to what's left. Acts chapter 27 verse 44. The survivors held on to broken pieces of the ship to make it to shore. Likewise, when life storms break things apart, focus on what remains. Amen. God can use the broken pieces to deliver you. Philippians 4:19, sabi niya, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kapag po dinaanan tayo ng bagyo, may kukunin yan. Di ba? May sisirain yan. Pero what we have learned to Apostle Paul's story is that take heart to what's left. Ano yung naiwan? Ano yung meron ka ngayon? Naalala ko tuloy yung sa story ni Elijah, yung nagtitinda ng langis, yung naraming utang. Ngayon, pati yung anak niya, mga anak niya, yung dalawa niyang anak, pambabayad niya kasi wala na siyang pera. No? Yung nanay tsaka yung dalawa niyang anak. Ang plano niya, ibebenta niya as alipin ng kanyang mga anak. Kasi wala siyang pambayad. Ngayon, dumating ang propeta ng Diyos, si Prophet Elijah. Anong sabi niya? Anong meron ka ngayon? Ano yung hinanghahawakan mo ngayon? Meron po akong isang bote ng langis. Mati niyang ipicaced oil. Yeah. Ngayon, ang sabi niyang ganun, kumuha ka ng lalagyan. Kumuha siya ng lalagyan, no? At hindi na ubos, tumagas yung oil na yon hanggat hindi na puno yung mga lalagyan. At dahil wala na siya lalagyan, humingi pa siya ng lalagyan sa kapitbahay niya. Alam niyo po kung kailan tumigil yung tulo ng oil? Nung wala na siyang lalagyan. So even though alam mo minsan, kunin na lahat sa'yo, pero merong may iiwan sa'yo at dun yung gagamitin ng Diyos. Nag-start kami sa mga kabataan dito, ilan? 3? 4, 5. No? Sa mga kabataan. Charlie, si Ethel, si JC, si yun, 4 silang naiwan. Yun yung natira. Di ba? Dinaanan tayong bagyo, di ba? Yun yung natira. Pero yung natira na yun yung ginamit ng Lord. Amen? Yung mga naiwan, yun yung ginamit ng Lord ngayon. Instead of looking to what was lost, tingnan mo kung ano yung natira. Amen? Kaya sabi natin ni Mrs. ko, kadaguli bayaran tapo, at least sa tintang pamayad. Sabi niya, may natira pa naman Siyempre, di ba, nag-build up yung bills mo, kasi nga, 5 months yan, di na sweldo, pero nabayaran mo lahat. Sabi niya ganun. Hey, kadaguli, kasi unang nangihinay ako, sabi ko, laki nito Siyempre, bayaran mo ang dito. Binayaran. Pero alam niyo po, sabi ng misis ko sa akin, mahalaga may pambayad tayo. At hindi tayo humiram ng pambayad natin. At nakakatuwa pa doon, sabi niya, may natira. Minsan hindi natin na-appreciate yung mga naiwan, yung mga natira. Alam niyo po yung mga natira na yan, dyan yung gagamitin ng Diyos. Kwento ko yung yung isang sikat na negosyo sa Calapan City, Mindoro, yung Suman sa Lehia. Alam niyo yung storya nun? Yung Suman sa Lehia. Alam niyo, nakikita niyo yun sa SM. Yung green na nakabox na sa Calapan po yun, sa Mindoro. Alam niyo po yung storya nun? Nalugi yung may-ari nun, palengke business. Palengke. Alam niyo magkano yung natira sa kanya? 500 pesos.
Ngayon, ginamit niya yung gift niya sa business. Ngayon, it's a multi-millionaire na may-ari. That's what's left. 500 pesos. Ay, magsuman na ako po. Tada ka niya. Right? Yung iba, sabing ganun. Sabi ng mga co-teacher ko, sabing ganun. Nung nakita nila yung prize money ni Carlos Yulo, sabi niya, Sir, pag gymnastics mo niya yung anak mo. Ano? Amen? Mamaya, sa bahay, tingnan nyo, ano yung meron ka. Di po, totoo balikan nyo ako pag dito yung sinasabi ko. Anong meron kang natira? And then ask the Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko dito? Tapos after nito, balikan nyo ako. Kung dito to yung sinasabi ko. Amen. Focus on what's left rather than what was lost. Ito yung storm na dumaan na. May mga natangay, may mga nawala, pero may mga naiwan. Masakit po tanga lang may alakwan eh. But whether you like it or not, hindi kukunin lahat sa'yo. May maiiwan. Amen. And at the end of the day, so tulad nga ng sinabi ko kanina, pwede mo namang hindi ma-experience yan, kamukha ni Jonah, if we will just obey. Amen? And alam niyo po para sa akin, ang buhay na walang bagyo, napaka-boring. Parang sinabi mo, I will eat adobo for the rest of my life. I cannot appreciate victory when there's no challenges. You cannot Kaya nga sabi ni Jesus, Jesus himself didn't promise that when you follow him, you will have a problem-free life. Gusto mong problem-free life, umuwi ka na kay Lord. Totoo to. Gusto mong mawala lahat ng problema mo, umuwi ka na kay Lord. You know, even people who have millions in the bank have problems. Unsettled issues. Amen? Meron tayong mga personal na, ang mga bagyo na yan, it's because of what we have done in the past. Kasi, in due time kasi aanihin mo yung tinanim mo eh, no? Halimbawa tayo, namumblema tayo sa anniversary, alam, sana natin sasaksak yung mga tao dito. Diba? Pinoproblema natin, nululuto natin. Problema yun eh. Diba? Gusto iba, wala, lahat okay. Dito, habang nandito tayo, parang sa akin ang boring, walang thrill. Kaya po, hindi ko po sinasabing gusto ko magka-problema kayo. No? What I'm trying to say is, kailangan po, we know to accept the fact that storms are normal and inevitable. Normal yan. Kapatid, pag wala kang problema, hindi ka normal. Totoo po ito. Diba? Yan ako do I have a problem? Yes, I do have. Ang pag nagkaiba lang natin, I can rest to my problems. At ikaw hindi. Kaya kong matulog, kaya kong itulog ang problema ko. Kaya kong hindi mag-worry. Kaya kong hindi mabahala kahit may problema ako. At sabi ng gano'n, hindi naman madadagdagan ng isang araw ang buhay mo kung mag-worry ka. Allow tomorrow worry for itself. That's what the Bible says. One at a time. Isa-isa muna. Amen. Amen po ba? Pero babalikan ko pa yung sinabi ko kanina, no? Anong meron ka mamaya? Tingnan mo pag uwi mo, hanapin mo anong meron ka. And then, if nakita mo na kung ano yung natira, ipag-pray mo. Lord, what do you want me to do with this, what was left? Listen to the voice of God and He will instruct you. Amen. Amen. That you could be a blessing or you could still be blessed kahit nasa bahay ka lang. Pwede yun. Amen. Alam mo lang dapat saan ka mag-ooperate. Next, perseverance in trials. When facing storms due to others' action,
we must persevere. James chapter 1, verse 2 to 4. Count in all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Trials refine our faith, making it stronger and more resilient. Perseverance in trials. Amen. Persevere. Mag-persevere tayo. Perseverance means pagiging porsigido in the midst of trials and storms. Storms may come, no? Storms can destroy, can make damages in your life, pero hindi lahat. Kaya nga kapatid, no? To avoid this, so we should, as part of the body of Christ, kailangan we should be one. Dahil kapag po yung isa sa atin nagkabagyo, kahit sa gusto mo pa, lahat tayo, madadamay. Tama po ba? If one of your family members experience trouble, pati ikaw, damay. Tama po ba? Muna yung paborin ng anak mo. Yung kapatid mo. Yung pengarin mo. Tama po ba? Hindi mo sila pababayaan. At whether you like it or not, you are affected. Kaya sabi niya, when these trials came, persevere. Count it all joy when you fall into various trials. Sinasabi ng Bible, real faith gets refined by fire. Faith is not just believing when everything is going well, it's holding on when everything seems to be falling apart. Kaya nga sabi din 1 Peter 1 verse 7, tell us that our faith is like gold, refined through fire. Fire doesn't destroy gold, it purifies it. Sabi ng ganon, paano mo daw malalaman na yung ginto na purify na? Ha? Dumaan lang sa apoy? Hindi kasi, kapag nire-refine, di ba ikalagay sa apoy? Paano mo daw malalaman na yung nire-refine mo is na-refine na? Kasi pag nasobra sa apoy, masusunog yan. Kapag naman hindi, kulang sa apoy, hindi natanggal yung mga impurities. O how you will know kapag daw na-purify na yung gold? Makinis. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, pinopurify tayo ng Diyos, di ba? That's what the Bible says. Pinopurify tayo ng Diyos. Imagine ang Lord, siya yung nagpupurify sa atin sa apoy. Pinopurify niya sa atin. How you will know daw na na-purify? Alam niyo po ang sagot doon is, kapag po nakikita na nung nagpo-purify yung sarili niya dun sa pinopurify niya. Kapag po nakikita na nung nagpo-purify yung sarili, nagre-reflect na siya dun sa mismong gold, nakikita niya na yung sarili niya, ibig sabihin na purify na. So, hindi ka titigilan ng Diyos hanggat hindi niya nakikita yung sarili niya sa'yo. Amen. So sige, kaya nga sabi nga nun. Kaya nga anong sabi ni Paul? We had been transformed from glory to glory. Ano pang sabi ni Paul? Imitate me as I imitate Christ. Amen. When people say their faith was destroyed by a trial, it often reveals that their faith was an outcome, not in God. Kasi po, ang totoong pananampalataya, kahit anong gawin mo, di siya kayang i-destroy ng kahit anong trials at bagyo. Totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay hindi nagkukwit, hindi umaayaw. Real faith is not destroyed but storms, but refined through them. When we are experience problems and testings and problems cannot destroy us, but are stepping stones for us to be great. John chapter 1 verse 8 teaches the testing of your faith produces what? Perseverance. Our faith must be in God Himself, not in the results we hope for. Ang sabi. Di ba? Ang pananampalataya natin ay nakabase sa Diyos, hindi dun sa mga hinihintay natin sa Kanya. Kasi kapag nakabase ang pananampalataya mo doon sa mga hinihintay mo sa Diyos, pag hindi dumating sa oras na gusto mo, wala na. Tama?
You have faith in God because you want something from God. And when God didn't give you what you want, you lose faith in Him. That's not faith. Amen. Kaya mapangyari o hindi, kay Lord ka pa din. Amen. That's why, hold on to God, not things. We will lose things in life. Jobs, relations, even loved ones. Kaya nga ni-remind tayo ng Hebrews 12:28 says, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Okay? Our faith should be anchored in God, not in temporary things. Amen. Faith that endures, Romans chapter 5 verse 4. We glory in tribulations, knowing that tribulation produces what? Perseverance, and perseverance, character, and character, hope, and hope, faith that endures through storms, in faith that brings what? Glory to God. Kaya nga, lastly, no, dito po ako matatapos. These are the storms that we have talked about. Jonah storms, Jesus and Paul. No? Jonah's storms, we should align your life with God's will through repentance. Jesus' storms remind us to rest in God's peace and speak to our storms with faith. And Paul's storms, hold on to what remains and trust God's deliverance. Amen. Did we learn something today? Amen. Sige po, tumayo tayong lahat. Sige po, let's continue to worship God. Thank you, Jesus. Mahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Kita, Sinasamba kita. sinasamba kita, Sa aking buhay, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. minamahal. Sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Minamahal kita, Sinasamba kita. sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal. Sinasamba kita, minamahal, sinasamba kita. Sige po, tayo manalangin. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for what you have done for us. Salamat, Lord God. Panginoon, tinataas ka namin sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat, Panginoon, for reminding us your greatness in our lives. Salamat, Panginoon, na patuloy mong pinapakita ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. And Lord, tulad na aming pinag-aralan sa umagang ito, Lord God, we just have to trust you in the midst of storm. We know, O God, storms are tools to redirect our lives, to transform us, and to hold on to what's left. Salamat, Panginoon, na ginagawa mo ang iyong part sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, that you're always faithful in our lives. And Lord, sa oras na ito, dinadalangin namin, Panginoon, continue to guide us and lead us, O God, in every decision that we are making. Give us a sound mind so that we could make decisions in accordance to your will and to fulfill your will and purpose in the midst of the storm. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu, na patuloy na ginagabayan kami sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoon. You deserve the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen.